Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, heto na, inaantay ng lahat, suspindido na, palasyo di nakapagpigil, pinatalsik ang Kongreso, tamba karma. Yan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito mula po ito kay Pinas Balita TV. Yan mga karibin natin at ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, nako, eto, may isi-share muna tayong balita, no? Kasi ngayon, kung napapansin nyo mga kababayan, sunod-sunod po, no? Yung mga nangyayari, no? Patungkol po dito sa mga adik, ha? Na kumikitil ng buhay mga kababayan. Ito po ang balita, no? O ito, post po ito, ha? Oh. Ang logic po dito mga kababayan, dahil po sa sinasabing PNP Chief Marbel na ang pagtitake di umano ng droga ay hindi ibig sabihin na addict ka na, no? Sabi niya dito, pakinggan niyo mga kababayan na, babasahin ko po. Sabi po ni PNP Chief Romel Marbel, hindi ibig sabihin na nag-take ka ng drugs ay addict ka na. Yung iba, ginagamit lang nila ito para manatiling gising dahil mahaba ang oras ng trabaho nila. Nako naman talaga, oo. Ha? Yan po yung reasoning nila, no? Pero ito mga kababayan, noong January 17, ngayon ha, January 17, 2025, drug addict went on shooting rampage, kills 3. Oh, nakapatay ng 3, mga kababayan. Yung addictus. Oh, ito naman, January 27. No? Nung makalawa lang ito, mga kababayan. Ha? Drug addict hacks to death, partner with 2 children. Nako. Ito na ba yung resulta ng paggamit nila? So, hindi lang nananatiling, hindi lang pananatiling gising sa mahabang oras, kundi iniiba rin nila ang pag-iisip, mga kababayan. But still, no? Wala tayong nakikitang pahayag ni General Marbel. Anyway, extended po ang kanyang term, no? Hindi po siya pinalitan ni President Bongbong Marcos Jr. So, extended po. So, ano kaya ang masasabi ngayon ni General Marbel, no? Na itong mga adik ito ay pumapatay. Naku po. Ha? Hindi lang nagpapahaba ng oras, kundi kumikitil din. Ha? Ng buhay. Nakakabahala po ito mga kababayan. No? Kaya, ano ba yung nalagay ko kanina sa thumbnail natin, no? Mga bangag talaga. Kaya dumadami ang namamatay. Yan mga kababayan. So, what do you think? No? Ako, nababahala po ako sa mga nangyayaring ito, no? Kasi, grabe. Biruin mo, ha? Biruin mo, sarili mong anak, sarili mong asawa. Yan. Gaganyanin mo. Diba? Nakakabahala, mga kababayan. So, ito na nga. Simulan na po natin to mga kababayan, panoorin natin at bigyan natin ng reaksyon. Itong video ito, ito na po. Itong nakakagulat, viral trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang politika ang nakikitang dahilan kung bakit binabato ngayon ng aligasyon ang 2025 national budget. Ayon kay House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega, naniniwala silang politika daw ang dahilan kung bakit sinisilip ang 2025 national budget, no? Nung sinasabi namin politika ang dahilan kung bakit niyo binabanatan, iniimbestigahan yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte, hindi kayo naniniwala.
Ngayon, gusto nyong paniwalain ang mga ordinaryong Pilipino dahil nasilip yung 2025 budget na yan na may mga blank items. Sinasabi nyo ngayon, politika. Talaga ba? Kayo lang ang pwedeng magsabi ng politika, pero kami, ng mga ordinaryong Pilipino, pag sinabi namin, ay wala, politika lang yan eh. Pinupolitika nyo lang ang mga Duterte, no? Pinupolitika nyo lang. Ay, hindi po yan pinupolitika. It's in the law. Talaga? Pero ngayon, nakikita ng taong bayan ng ganyan ang budget natin. Sasabihin nyo, pinupolitika lang yan. Wala yan sa batas. Nasa batas yan na ibablangko nyo talaga. Nagtatanong lang po. Iniwala siyang malayo ang usaping lumikha ng pagkakabahag-bahagi at ibalik ang 2 billion pesos na halaga ng alokasyon sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, matatandaan kamakailan lamang na binawasan ang pondo ng opisina ng Vice Presidente para sa taong 2025 dahil sa mga kontrobersya yung pinupukol kaugnay sa paggastos ng confidential funds nito. Si Davao 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag ng may blankong item sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Kaya tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na invalid ang nagdaang pambansang pondo or General Appropriations Act ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kayun pa man ay ayon kay Congressman Ortega, wala pa siyang kopya ng ratified bicameral report. Hindi rin miyembro ng bicameral report ang mambabatas. Samantala, House Deputy Minority Leader at ACT Teacher Party's Representative Franz Castro ay ikatlong kongresistang kumukumpirma na may blankong item sa BICAM report para sa 2025 national budget. Sunod kay Babata. Talagang babanat dyan si Castro, mga kaubayan, no? Tumatakbo po itong senador di ba? It's time to shine, Castro, yan. Pero it's good na tumitistigo sila na talagang may blanco, di ba? Party's Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng Bicameral Conference Committee si Franz Castro at matagal na nitong isinusulong na magkaroon na ng transparency sa Bicam kaugnay na ginagawang reconciliation sa version ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Balak pa ng kampo ni Davao City Congressman Ungab na questionin sa Korte Suprema ang nagdaang 2025 national budget dahil sa hindi di umano pagdaan sa tamang proseso. Tanong nito ay sino ang puno sa blankong provision sa BICAM report na naratifikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Matapos ng lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, nakakalungkot para sa mga Christian lawmakers enjoying the worldly environment of politics instead of serving as role model and share the world of God. During their session in their introduction, remember, fear of the Lord is the beginning of wisdom and no one can serve two masters at a time. Tapusin na ang panluloko sa mag-asawang Marcos at may mga kasabwat sa Kongreso at Senado. Sana matuldukan at matapos na ang mga kurap sa gobyerno. Harap-harapan na yung military, police, armies, navy, marine, or force to strongly united and bravest to overthrow Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos and Martin Romualdez and all their followers. We pray in the name or might name of Jesus. Amen. Wow, si Castro, okay siya sa ginawa niya ngayon. Sanib puwersa, ha ha ha. Pero huwag magtiwala sa kanya, mahal na Tatay Digong at Inday VP Sara. Huwag magtiwala ngayon kahit kanino. 200 million daw per senator ang share na binigay kay Po as chairman. Yung senador na tumanggap ng share ipatong kay Po, naku, billion share tapos magastos lang certificate lang ang resibo. Buwis na taong bayan ang makikinabang, binubulsa nila. Akala ko matino si Po, yun pala magnanakaw din.
Di ba yan ang sinabi or sabi ng nanay-nanayan niya na sinungaling ay kapatid ng magnanakaw? Mas malala pala sa kanya, bilyones pa. And go. Aaminin mo rin naman pala, may patakbo-takbo ka pa? Basahin natin mga lods. Kimbo, blanks in 2025 budget only for final computation. Oh, may blanco. Oh, di ba? May blanco. Patakbo-takbo ka pang hinayupa ka, sasagutin mo rin naman pala, i-confirm mo rin naman pala. Kimbo, blanks in 2025 budget only for final computation. Tama na ang paglilinlang nyo sa mga Pilipino. Only for computation mong mukha mo? Talaga ba? Tapos may pirma? Teka lang. Bakit nahuli po yung computation, mga kababayan? Di ba? Dapat, bago yung pirmahan, talagang nandun na yung computation. Bakit ganun? Nahuli yung computation bago sa pirma. Nako, Kimbo, mukhang nawawala yung logic mo, Di ba? Bago mo pirmahan yan, nandyan na yung mga tawag dyan sa math, yung mga given items, di ba? Yung given. Oh. Nandyan na yan eh. Tapos i-compute mo lang na lang. Or sila mismo doon para ma-check. Kaya nga, nire-rectified ninyo eh, di ba? Nire-rectified or ano bang tawag dyan? Ratified yun, di ba? Kaya nga ginagawa nyo yan, dino-double check nyo yan. Diba? Dino-double check ninyo para makita talaga kung saan may pagkakamali, no? Kung mali ba yung computation, diba? Iyon pala, mga kababayan, pwede pala yun. Pwedeng pirmahan kahit wala pang computation. Nako, bistado na naman po itong si Kimbuluslos. Nako. Oh, diba? Kaya dapat talaga dito, pang suspindihin ito eh. Yung pumirma dyan, mga kababayan, suspindihin ng 3 taon. Pinirmahan? Ano yan? Oh my God, ginagawang tanga. Huwag niyong gawing tanga ang mga Pilipino. Basang-basa na namin kayo. Kaya nga tumakbo ka, Kimbo, di ba? Nung i-interviewin ka ng media, tumakbo ka. At sinasabi mong nagmamadali ka kasi wala kang masagot. Ayaw mong ma-corner kasi hindi mo alam ano ang isasagot sa katarantaduhan nyo. Tapos mga ilang araw nun, nag-release ka ng statement sa social media at ito, no, nakipag-interview ka sa media ilang araw nung tinanggihan mong magpa-interview. Ito sa wakas, nagsalita na rin si Congresswoman Stella Kimbo tungkol sa blank items ng BICAM report. Ito, may post si Mr. Jay Sonsa 45 minutes ago. Sabi niya, ang tagal mong umiwas sa media, tapos ganito lang pala ang sasabihin. Ano yung sasabihin? Yung sinabi niya. Ito, basa. Palpak pa rin yung sinabi, no? Sa haba-haba ng pinag-isipan nila kung anong sasabihin. O ito, siguro kung hindi lang isa siya, no? Hindi lang siya nag-iisa, nag-isip ng kung anong sasabihin. Kasi tuliro na eh, no? Yung mga kasamahan nila. Kailangan na talagang mag-isip kung anong sasabihin. Kaso lang, no? So kahaba-haba ng pag-iisip nila kung ano ang irarason kung bakit naging ganito. Ay naku, napaka-obvious naman po din, no? Ng inyong rason. Computation pa talaga, no? Yung kanyang inirason. Grabe. Tahin ko, yung nakakuha dito. Blank items fill in the blanks. Sabi niya, it is unfortunate that an administrative matter is being maliciously misconstrued to create controversy where there is none. This matter has been sufficiently explained, and at a time when we face for real and urgent national challenges, it would be more productive to focus our efforts on addressing the legitimately pressing needs of our people. Representative. So yan mga kabayan, nililihis po ni Representative Stella Kimbo, no? Yung totoong issue
Gusto niya namang mag-focus, no? Yung bayan doon sa mga totoong issue. Yan ang akala mo ba dito sa blank items ng BICAM report? Hindi ba yan totoong issue? Ano ba ang totoong issue para sa inyo, Representative Kimbo? Ang batikusin, siraan lang ang mga Duterte? Yan po ba ang tinatawag mong pressing needs or totoong issue na sinasabi mo? Kasi wala na kayong ginawa. Mula simula hanggang ngayon, wala na pong ginawa ang Kongreso, yung Kamara. Ha? Wala na pong ginawa kundi mag-focus sa mga Duterte. No? Yun po siguro ang totoong issue para sa kanila mga kababayan. Pero buti na lang at lumalabas yung mga ganitong blank items, no, ng BICAM report na hindi raw totoong issue. Aba, yan ang totoong issue dahil lahat ng Pilipino, no, may ambag sa kung anumang ilalagay ninyong numero dyan sa mga blank items na yan. Kasi bawat isang Pilipino na nagbabayad ng tax, no, ay may kinalaman, no? May share po sila diyan sa mga mga na yan, items na yan. May share po sila sa pagbabayad, no? Pero diyan sa sinasabing na yan na mga blank items, di ko lang alam, no? Di natin masabi kung makikinabang ba ang mga taxpayer diyan, no? Mukhang kayo lang yata. Mukhang kayo lang yata ang makikinabang no? Well, anyway mga kababayan, ano pong inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.